sumunod. Lahat tayo. Bata, sumusunod sa magulang. Magulang, sumusunod sa boss sa trabaho o sa mas matanda. Pero hindi lang tayo sumusunod, tayo rin ay mayroong sumusunod sa atin. We are not only people who obey. We are not only people who follow. We have also people who follow us. We have also people who obey us. Hindi naman palagi nag-uutos, pero sumusunod dahil sa halimbawa. Sumusunod dahil sa magandang example. Lahat tayo may ganon. At higit sa lahat, tayong lahat pare-parehong sumusunod sa Diyos. Pero iba-iba ho ang uri ng tagasunod. Iba-iba ang chapter, iba-ibang episode. Mayroong 3 yugto ang pagsunod. Ang unang yugto ng pagsunod ay pwede kong sabihing alay. Alay, ibig sabihin, nagbibigay ka ng sarili mo sa Diyos. At pagkabigay mo ng sarili mo sa Diyos, sinusuklian ka naman ng Diyos na magandang pakiramdam na tama yung ginawa mo. Alay, pagbibigay ka sa Diyos, mag-aalay ka sa Diyos ng buhay, ng alay sa mahihirap, ng alay sa mga nangangailangan, at pagkatapos noon, maganda yung pakiramdam mo kasi alam mong gumawa ka ng kabutihan. Pero grade 1 lang po yun. Di ba yun napansin sa ating buhay? Kapag bigay ka ng bigay, alay ka ng alay, dumarating din yung pagod. Dumarating din yung tukso na sabihing, ako na lang ba palagi magbibigay? Dumarating din yung tukso na, ano ba nakukuha ko dito? Ano bang napapala ko dito? At hindi lang yon. Mararamdaman mo rin na nag-aalay ka na nga, pinahihirapan ka pa. Nagsisimba ka, nagdadasal ka, bakit ako may sakit? Samantalang hindi naman nagsisimba, ayun at malakas. Nagdadasal ako, sumusunod sa kumautos ng Diyos, pero bakit ako ang nagkakaganito? Bakit ako ang ulila? Bakit ako ang nadimanda? Bakit ako ang nahihirapan? Bakit ako ang pinag-uusapan? Bakit ako ang sinisiraan? At magtatanong-tanong ka, Panginoon, nandiyan ka ba? Panginoon, ikaw pa ba yung sumusunod sa aking mga panalangin kapag sinasabi kong, Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin? Ano pagkatapos ng alay? Aray. Nasasaktan ka na at parang gusto mong sabihin, sandali lang, dahan-dahan naman. Sandali lang, baka mabali ako. Sandali lang, baka masugatan ako. Sandali lang, masakit na yan ah. Pero hindi tumitigil ang Diyos sa pagsasabi sa ating sumunod ka sa akin. Nasasaktan ka. Nasasaktan ka kasi meron kang gustong gawin na hindi mo magawa. Nasasaktan ka kasi mabuti yung ginagawa mo, ang sukli sa iyo ay masama. Nasasaktan ka kasi gusto mong mag-alay ng maganda sa Diyos, pero papangit ng papangit yung inaalay mo. At nagtataka ka, pwede pa ba akong mag-alay? Kapag dumating na yung yugto na hindi na maganda, hindi na matamis, hindi na maganda ang musika ng pag-aalay natin sa Diyos, at aray na ang naririnig natin, balikan natin ang unang misteryo ng hapis, the agony in the garden, when the Lord said, Father, let this suffering pass me by. Natatakot siya. Father, why have you forsaken me? Aray.
hirap na ako, nandyan pa po ba kayo? Pero tuloy pa rin ang tawag. Sumunod ka pa rin sa akin. At ang pangatlong yugto ay pagkatapos ng alay at nandun ang aray, bibigyan ka rin ng awa ng Diyos para sabihing Amen. Para sabihin sa Diyos, ano kung mamatay ako? Ano kung masugatan ako? Ano kung magdugo? Ano kung mahirapan ako? Ano kung mabigat yung daladala ko? Kung galing sa inyo, Panginoon, Amen. Mamamatay ba akong matanda? Mamamatay ba akong bata? Ikukulong ba ako dahil sa inyo? Mumurahin ba ako pagbabantaan ako dahil sa inyo? Kapag dumating yung yugto ng ating buhay, na kailangan nating panindigan yung ating tugon sa Panginoon, sana masabi nating Amen. At kahit mamatay, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, kung kailangan na po talaga akong mamatay para sa inyo, iisa lang ang dalangin ko. Sana may makinabang sa aking kamatayan. Lord, if I am now called to die, I only ask you, bless another person because of my death, and my death would be meaningful and beautiful enough to be embraced. Tatlong yugto. Alay, aray, Amen. Minsan kung nasa alay tayo at masasaktan ka, pwede ka munang mag-relax, pwede ka munang magbakasyon at manatili ka na lang sa alay. Pero kung matapang-tapang ang loob mo, titiisin mo yung aray sapagkat alam mo na binubuo ka, hinuhubog ka ni Jesus. At kung sakaling aray na aray ka na talaga at parang nangungulila ka na, tignan mo lang yung nakapako sa krus at sabihin mo sa sarili mo, Amen. It is finished. Into your hands I commend my spirit. At kung tayo nga ay mamatay at mayroong makinabang sa ating kamatayan, at kung tayo nga ay ilibing at may tumubo sa ating libingan, then we have really become disciples of the Lord. Ngayong araw na ito, ang tanong ko sa inyo ay, nasaan ka bilang alagad? Honeymoon, alay, matamis na pakiramdam, magaang pakiramdam, aray, madilim, mabigat, masakit, tinitiis. O Amen. Masakit, mabigat, pero hindi na nagtitiis sapagkat masaya na ako sa aking pinapasan sapagkat alam ko hindi niya ako iiwanan. That is where God is. That is what discipleship means. Discipleship will not be easy. Discipleship will not be always convenient. Discipleship can be painful. But if you carry on, you're going to be free from pain because your pain united with Jesus will set other lives free from sin. Nasaan ka? Alay, aray, o Amen? Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross
eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives